day off dahil kanina doon sa baba, pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila imbitado at hindi sila makaakyat dito sa taas. So sabi ko, wala namang problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, akyat tayong lahat doon sa taas. Nasa likod po sila. At noong kami paakyat sa elevator, sabi po nung isang kababayan natin, Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo. Kaya po, una po talaga ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisog, Kuala Lumpur, at ang Office of the Vice President na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sigurado ako, marami sa inyo ang wala pang tulong dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong araw na ito sa mundo. Maraming salamat sa mga kasama ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, si Attorney J.P. Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondo. At kasama niyo po ang ating pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero, bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako ID expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng nakadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina si Senator Amy at ako, nag-uusap kami o paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh, wala na problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yun kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mga kampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo.
Basahin ko lang po mula sa ating programa. Si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbea. Maraming salamat. Alam niyo po kanina, naramdaman ko na na Filipino evento kasi kumakanta na kayo at mayroon ng video okay sa harap Doon ko na medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Nagahan na talaga ito. Tapos, kumanta na si Attorney Jimmy Bondok. Sabi ko, patay na to. Kumano na ako kay Senator Amy. Anong handa mo? Sabi ko, wala. Sabi ko, ako din yung naganda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, huwag na tayo kumanta. Huwag na. Mag-practice mo na kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaluhin ko na yung kanyang moves. Kaya po, tapos naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Ay, wala akong noon po kinakanta yung You Raise Me Up. Ito po ay alam natin lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam niyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre yung damdamin ko sa kanta. Pero naalala ko, lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Yung beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulong si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya. Gumaganyan doon Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko, ganun siya. Ganun po talaga siya. Bawal talaga umiyak. Noong bata pa ako, naalala ko, kasi lagi sinasabi, di ba? Pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Yes. Di ba? Nadagba ko. Sinundo niya ako sa paaralan, tumatakbo ako papunta sa sasakyan, tapos diretso. Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako kagad kasi gulat ako sa nangyari sa akin Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan Gumaganyan, Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit diba? Diretso So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong
iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napakaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak sa inyo. At alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Kaso po, nung binasa ko yung program, nakalagay po doon, may best dress contest. Sabi ko doon sa mga kasama ko, kasi nahuli na dumating yung mga kasama ko eh. Nung nabasa ko yung program na may best dress, sabi ko, pakisabi, dalhan ako ng Filipiniana. Kasi sasali ako sa best dress contest, di ba? Siyempre. Alam ko sa programa na ito. Pero, nung pagpasok ni Robin Padilla, nakita ko yung kanyang barong, sabi ko, aba, napakaganda ng pagkasukat, pagkatahi, yung sa akin medyo maluwang-luwang pa, sabi ko, wala na, talo na ako sa best dress. Tapos, nung pumasok sa Senator Amy, natanggap ko na po. Na hindi ako ang best dress. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, ang ganda ng green mo. Sabi ko, sa akin na yan. Binigay naman niya sa akin. Gusto ko yan dahil see-through, parang pang-iba na alam. Nakita nito no? Pero, kanina, nung nakatayo si Attorney Jimmy Bondoc dito sa harap, Attorney JV, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dress sa table namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath taking niya. Pwede kita i-oath dito, alam mo ba yun? Dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sara pa rin ang pangalan. Sara, makasain, congratulations. At syempre, ang ating male best dress ay Jambara Bin Jinula. Congratulations. Doc Marites, bahala na si Batman, di ba? Sabihin ko sa'yo, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung ating pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1:34 na. Nasa hotel pa ako. 1:30 ang magsisimula yung program natin, di ba? 1:34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto niyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1:30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira, hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Lupang Hiniram. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. Malilate. Totoo naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng alauna para umabot ako ng 1:30. Hindi ako aalis ng 1:34 para dumating ng alas 2. Isa pa, traffic yan. Yan lagi pakisabi na traffic. Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, tapos nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang
nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman mo. Uy! Tapos sabi niya, Tay, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, Ma, si Batman ba? Yung cartoon character ba? Si Batman? Batman and Robin? Batman! Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba bahala si Batman? Bagong fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi ba